Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, kanina nagpe-pray tayo, nililay hands ko yung sarili ko kasi kung kailan ka magpe-pray siya maraming yung nararamdaman. But I praise the Lord na nandito ako ngayon. So manalangin po muna tayo. Let's pray. Father God, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa kalakasan nanggagaling sa iyo, Lord God, sa kagalingan, Panginoon. Lord, salamat even, Father God, sa iyong salita na magagamit ngayong umaga, Panginoon, that will bless our hearts, O God, that there is a message for each one of us, O God, na babaunin namin, Panginoon, sa aming pag-uwi. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Alright, so, ang title ko po ngayong umaga ay patungkol po sa mahalaga ka sa Kanya. Kanino ka tayo mahalaga? Kanino? Sa Panginoon, di ba? Kasi po kadalasan sa buhay natin, di ba, pag marami tayong iniintindi, naapektuhan tayo ng mga nangyayari sa paligid natin, o kaya may mga sitwasyon na nalalagay tayo sa alanganin, nakakalimutan natin na mahalaga tayo sa Panginoon. Kahit minsan, ang iniisip natin, siguro kung ang naging magulang ko ay mga Sobel de Ayala, siguro mas maganda ang buhay ko ngayon. Sabi mong nakalimutan ako ng Diyos kasi pinanganak ako sa ganitong pamilya. Pero hindi mahalaga tayo sa Kanya. Minsan naman, iniisip natin, sana ko ang naging asawa ko kagaya ni Piolo Pascual. Ayan, mga ganyan. Siguro mas maganda ang buhay ko ngayon. Ganyan ang mga iniisip Pero hindi mahalaga tayo sa Kanya. Right? Tandaan natin yon. At kung minsan naman, may mga nangyayari sa buhay natin na kagagawa ng ibang tao. Nagiging resulta, nagkakaroon ng epekto sa buhay natin. Kaya minsan iniisip natin, bakit hinayaan ng Panginoon na mangyari yun? Ako ngayon ang nagsasuffer, ako ngayon ang nahihirapan. Pero alam nyo ba na lahat ng nangyayari sa buhay natin, hindi nagugulat ang Panginoon. Hindi siya na, ay, nagkamali yata ako. Bakit nangyari yun? Ay, dapat blinak ko ito. Hindi nagugulat ng Panginoon. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa atin. Kita niya ang bawat pagdapa natin, bawat kamalian, bawat pag-iyak, bawat pagkainis, yung nag-GRR tayo, bawat kasiyahan, at pati bawat tagumpay. Alam niyo ba, pag nalalagas yung buhok natin, alam ng Diyos? Ako nga, pag nagpo-falling hair ako sa umaga, sabi ko, minibilang ko. Sabi kasi kailangan, ang normal is 100. Tinitignan ko kung nakaka-100 ako. Pero sabi sa Bible, kahit ang ating buhok, bilang ng Diyos. Ako, falling lang yung binibilang ko Ang Panginoon, alam niya yung bilang ng ating buhok. Alam din niya yung ating iniisip. At alam din niya, kanina sa kanta, nandun pa lang tayo sa sinapupunan ng ating ina. Alam na rin niya yung mangyayari sa atin. Ibig sabihin, nabubuo pa lang tayo, kilala natin. So, tandaan natin, ang Panginoon, nung dumating siya dito sa mundo, hindi tayo para husgahan. Hindi siya nagpunta rito para sabihin, nagkamali ka. Ito ang consequence. Oops, itong ginawa mo. Ito dapat sa'yo. Hindi. Dahil sabi niya sa Roma 8:1, kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ng mga taong nakikipag-isa na kay Kristo Jesus. Ngayong umaga po, may pag-uusapan tayong dalawang character sa Bible. Isa po sa Old Testament, isa sa New Testament. Kung paano natin mararamdaman na tayo ay mahalaga sa ating Diyos. Tingnan mo natin ang buhay ni Mephibosheth. Or Mephibosheth sa English. Nung inaano ko to, sabi ko, lumipat lang yung, di ba? Yung H. Pumupunta doon sa ganong Mephibosheth. Alright. Sino si Mephibosheth? Tignan po natin sa 2 Samuel 4:4. Ayan. Si Jonathan nga, na anak ni Saul, ay may isang anak na pilay sa kanyang paa. Siyempre, pilay, di ba? Paa. Siya ay may 5 taon nang dumating ang balita tungkol kay Saul at kay Jonathan na mula sa Jezreel. Ibig sabihin, ito po yung dumating yung balita na namatay na si Haring Saul at si Jonathan sa pakikipaglaban. At kinalon siya ng kanyang yaya. Meron po siyang nanny.
At tumakas. Tumakas si Nani, dala-dala itong batang si Mephibosheth. At tumakas, at ang nangyari, habang siya'y nagmamadali ng pagtakas, ang nagmamadali po yung yaya, siya'y nabaksak, nabitawan ni yaya, si Mephibosheth at naging pilay. At ang kanyang pangalan ay Mephibosheth. So, makita po natin dito, si Mephibosheth, siya po yung si Haring Saul, si Jonathan, anak ni Haring Saul, at si Mephibosheth, ang apo ng hari. Okay, tingnan po natin ang kalagayan sino si Mephibosheth? Siya ay anak ni Jonathan, prinsipe, at apo ni Haring Saul. Ibig sabihin, siya ay tagapagmana sa trono. Tutuusin, nung namatay si Haring Saul kasama si Jonathan, dapat siya na ang next in line. Right? Tapos, tinakas ang kanyang tagapag-alaga na naging biktima siya sa gawa ng iba. Ibig sabihin, hindi naman sinasadya nung yaya. Maganda ang puso nung yaya, iligtas. Bakit niya naisip iligtas si Mephibosheth? Nung nalaman, lumabas ng balita, namatay na ang hari at si Prinsipe Jonathan. Bakit naisip ng nani, nung yaya, itakbo? Kasi po, nung mga panahon na yon, kung sino yung napatalsik o namatay na hari, ang susunod dapat in line ay yung kalinya. Ito dapat si Mephibosheth. Ang takot nung yaya niya, baka ipapatay yung bata. Kasi ang next na susunod magiging hari na rito ay si Haring David. Kasi siya na yung na-prophesy ni Samuel na susunod na hari. And also, nung inaaral ko nga ito, sabi ko, Lord, hindi ba nag-grab si David ng kingdom? Naalala ko, son-in-law pala si David. Di ba? Asawa niya, yung prinsesa na si Michal. So, next in line talaga si David. Ngayon, sa takot ng nani, tinakbo si Mephibosheth at nabitawan, napilayan. And also, hindi lang yung yaya ang naging dahilan ng kanyang kapansanan. Hindi na nila naitakbo sa doktor at hindi na rin naayos ng doktor kasi kung tutusin, pwede pang i-therapy, 5 years old lang eh. Pero hindi na, itinakbo na nila, itinakas, at naging dahilan nito, nagkaroon siya ng permanent na pinsala. Siya ay nalumpo. Right? So ito si Mephibosheth. Right? Ngayon, ang sumunod, tingnan natin, si Jonathan at si David. Tingnan natin ang kanilang relasyon. Ayan. Sabi sa 1 Samuel 18:3, na magkagayoy si Jonathan at si David ay nagtibay ng isang tipan sapagkat minahal siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Ito po si David at si Jonathan, naging magkaibigan sila sa palasyo. Si Jonathan, anak ni Haring Saul, at si David, manugang. Naging malapit na malapit sila, and because of this, nagkaroon sila ng tipan or covenant na sila ay magiging magkaibigan parang forever, parang BFF. Ganun ang kanilang relasyon. So ito yung naging pundasyon ng relasyon ni Jonathan at David. Nagkaroon sila ng tipan or covenant na they will watch over each other. Ito yung naging kanilang kasunduan. Parang tayo may kasunduan din tayo. At kanino? Ito sa ating Panginoong Jesus. Tingnan natin sa Hebrews 8:6. Ngunit ang paglilingkod na pinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas mainam na pangako. Kung si Jonathan at si David, meron silang tipan, tayo meron din sa Panginoong Jesus. At ang tipan na ito ay nakabase sa mas mainam na pangako. Mamaya po makikita natin kung bakit mas maganda mas mainam yung pangako na nasa atin na higit pa sa naging pangako ni David at saka ni Jonathan. Alright? Ngayon po, tingnan natin na-restore si Mephibosheth. Sa 2 Samuel 9:1-13. Okay, minsan nagtanong si David. Ayan, isang araw ang hari nagmumuni-muni. Sabi niya, naalala niya bigla ang kanyang kaibigan. Sino kaibigan niya? Sino? Si Jonathan. Bigla niyang naisip. Sabi niya ganun,
mayroon pa kayang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Meron pa kayong natitirang kamag-anak itong si Saul, si Jonathan? Gusto kong ipadama sa kanyang aking kagandahang loob, alang-alang kay Jonathan. Naalala bigla ni David na, naalala niya si Jonathan. Di ba? Minsan may mga kaibigan tayong umuwi na sa Lord, naaalala natin. Parang ganito nangyari kay David. Naalala niya at naisip niya, meron pa kayang natitira sa pamilya ni Haring Saul. Nang buhay pa si Saul, may alipin siyang pangalan to, Ziba, ang pangalan, kaya ipinatawag ito ni David. Paglapit ni Ziba, tinanong siya ng hari, ikaw ba si Ziba? Siya yung faithful. Faithful po siya kay Haring Saul. Right? Ako nga po, mahal na hari, tugon niya. Next po. May nalalaman ka bang buhay sa sambahayan ni Saul? Gusto ko siyang pakitaan ng mabuti ayon sa aking pangako sa Diyos, wika ng hari. Mayroon po si Mephibosheth na anak ni Jonathan. Siya po'y isang lumpo, tugon ni Ziba. Ngayon, bakit si Ziba ang tinanong? Kasi si Ziba po, siya ay loyal servant ni Haring Saul. So, siya, alam niya na pag loyal ang servant na ito hanggang sa ninuno. So, kita nyo, unang tanong, alam niya agad kung nasaan si Mephibosheth. Kasi loyal siya sa pamilya. Sabi niya ganon, siya po'y isang lumpo, tugon ni Ziba. Saan siya naroon? Tanong ng hari, no? Nasa Lodebar po, nakatira sa bahay ni Makir na anak ni Amiel. Sagot ni Ziba. Anong ginawa ni Haring David? Ipinasundo agad si Mephibosheth. So, nakita pa natin nakatira siya sa Lodebar. Okay, tandaan nyo ha, Lodebar. Si Mephibosheth, anak ni Jonathan at apo ni Saul, nang maiharap siya kay David, siya ay nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Nagulat itong si Mephibosheth. Bakit siya pinatawag ng hari? Ikaw ba si Mephibosheth? Tanong ng hari. Ako nga po, mahal na hari. Sagot naman ito. Sumunod. Sinabi ni David, huwag kang matakot. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo, alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul at laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Anong ginawa naging reaction ni Mephibosheth? Nagpatira pa ulit siya. Sabi niya, sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako'y walang silbi. Bakit niya sinabing wala siyang silbi? Kasi siya ay lumpo, hindi naman siya pwedeng lumaban sa gera. Hindi siya pakikinabangan ni David kung titingnan mo sa natural. And then hindi sinagot ni David yon. Tinawag ni David si Ziba at sa harapan niya ay sinabi, ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. Ibig sabihin, lahat ng dapat sa kanya, ibibigay ni David. Alright? From the start, simula nung bago pa naging hari si David, lahat ng dapat kay Saul, ibibigay kay Mephibosheth. Kayo ng iyong mga anak at mga alipin, kay Ziba ito, ang magbubungkal ng kanyang lupain. Ibinalik si Ziba sa paglilingkod sa lineage ni Saul. Alagaan ninyong mabuti upang mag-aani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain ang sabahayan ng iyong Panginoon. Ang Panginoon sinasabi dito, si Mephibosheth. Ngunit si Mephibosheth ay sa akin sasalo ng pagkain. Ibig sabihin, kasama siya sa palasyo. Isinama na ni Haring David si Mephibosheth sa kanyang household sa palasyo. At ang mga anak ni Ziba ay 15 at 20 ang kanyang mga alipin. Okay? Sumagot si Ziba, masusunod pong lahat ang utos ninyo kamahalan. At mula nooy kasalo na ni David si Mephibosheth parang tunay na anak. Si Mephibosheth ay may bata pang anak na lalaki ang pangalay Micah. Mula nga noon, ang buong sambahayan ni Ziba ay naglingkod kay Mephibosheth. Kaya si Mephibosheth napilay, ang parehong paa ay nanirahan sa Jerusalem at kasalo ng hari sa pagkain. So ito po yung storya. Ngayon, tingnan po natin, himayin po natin. Alright? Ano po bang kalagayan ni Mephibosheth? Unang-una, nakatira siya saan? Lodebar. Ang Lodebar po, ang ibig sabihin nito, pastureless, walang buhay. Walang nabubuhay na halaman sa lugar ng Lodebar. Ito po, ang nabasa ko rin sa isang commentary, ang Lodebar, nandyan lahat yung
hindi educated, hindi nakapag-aral, hindi skilled, yung walang kakayahan, mga outcast, yung mga tinanggihan na ng society, dyan nakatira. So nandyan si Mephibosheth. Saan siya dapat ang kanyang lugar? Hindi ba dapat sa palasyo dahil siya ay apo ng hari? Okay? So ito, ang sinasabi po dito, ang lugar na Lo-debar, ang sinasabi, ito yung lugar na may kakulangan, may pangangailangan, salat sa buhay, lugar na malayo sa buhay na dapat ay kinaroroonan ng isang tao. So ibig sabihin, ang tao kahit tayo ngayon, may mga Lo-debars tayo. Nandun tayo sa lugar na hindi pa natin nararating yung plano ng Diyos sa buhay natin. Maaring nandun pa rin tayo na nagwa-wonder. Alam niyo, wondering. Ito ba talaga ang buhay sa akin ng Diyos? Ito ba talaga, Panginoon, ang plano mo? Hanggang dito na lang ba ako? Panginoon? Diba? Yan ang Lo-debar. But then, ang isang truth na nakuha ko dito, yung ating location, yung ating lokasyon, ay hindi makakapagpabago kung sino tayo sa Panginoon. Intindihan po natin? Maaring si Mephibosheth, nandun siya sa Lo-debar, pero hindi nagbabago na siya ay apo ng hari. Alright? Kagaya natin, maaring yung lugar na kinalalagyan natin, hindi pa natin yun gusto. Hindi pa yun yung ating pinaka-promised land. Pero hindi magbabago yung ating identity bilang anak ng Diyos. Amen? Maging comfort po sa atin yun na kung maaaring tayo ay nandun sa lugar ng Lo-debar o hindi pa nararating yung talagang fulfillment ng plano ng Diyos. Diba? Tandaan natin na hindi mababago yung ating kinalalagyan, ang ating, kung ating identity, yung ating pagkatao, kung sino tayo sa Panginoong Yesus. Tingnan natin sa Romans 8:17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, hindi mababago ng ating lokasyon na tayo ay tagapagmana ng Diyos. Amen? Di ba? Hindi mababago yun. So, kung nandun tayo sa lugar na tingin natin hindi pa tayo nandun, huwag kayong mag-alala. Papatawag tayo ng hari at tayo ay kanyang dadalhin, aalisin dun sa lugar ng Lo-debar. Okay, ngayon, sabi sa 1 John 4:17, yan, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit na nasa daigdig pa tayo. Ibig sabihin, kung sino si Kristo, ganun din tayo. Yun ang part ng ating inheritance sa ating Panginoon. Right? Ngayon, una, si Mephibosheth, nakatira siya sa Lo-debar. Pangalawa, anong meron siya? Kapansanan. Ibig sabihin, meron siyang immobility. Kasi meron pa akong ibang nabasang translation, nakarating siya sa palasyo, karga-karga ng iba. Carried, sabi ganon, he was carried to the palace. So ibig sabihin, di ba, wala siyang kakayahang marating ang palasyo sa sarili niya. Sabi ganon, siya ipo'y lumpo tugon ni Ziba. Minsan tayo sa buhay natin, may mga pagkakamalitang nangyari sa buhay natin that causes us to be immobile. Yung nagiging immobile tayo because yung mga faults na nagawa natin sa ating buhay. So nagiging parang lumpo na rin tayo. Tayo makakilos dahil may ginawa, meron tayong naging desisyon na naging dahilan kung bakit tayo nandun sa kinalalagyan natin. Also, minsan naman, meron yung sitwasyon na ikaw ang magbabayad sa ginawa ng iba. Kagaya niyan. Sinong nag-suffer dun sa pagkakamali nung yaya niya? Sino nag-suffer at nagkaroon ng kapansanan? Okay, si Mephibosheth. So siya ang nagbabayad sa nangyari nung hindi mo sabing napabayaan, dahil aksidente naman yun eh. Pero minsan, ang tingin natin na biktima ako. Ginawa kasi nung asawa ko yun, kaya ako ganito. Kasi yung nanay ko ganito. Ay kasi yung kaibigan ko. Ay kasi yung eskwelahan ko, yung barkada ko. Kaya ako ganito. Di ba minsan ganun, sabihin natin,
nagkaroon ako ng kapansanan dahil sa kagagawa ng iba. Ganyan ang sitwasyon ni Mephibosheth. But then, tingnan natin ito, Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa English po, all things work together for good. Lahat ng nangyayari sa atin, sabihin natin, resulta. Ito ay resulta ng ginawa ng ibang tao sa akin, kaya ako ganito eh. Kaya hindi ako for example, hindi ako nakatapos kasi ganito eh. O kaya ako nasa ganitong sitwasyon dahil doon sa naging desisyon ng ibang tao na apektuhan ako. Halimbawa gano'n na magiging ating reasoning. But then anong sabi sa Bible? All things work together for good. Maaaring iikot ito ng Panginoon para sa iyong ikabubuti. Kagaya ni Mephibosheth. Di ba? Kung tutuusin, wala na yung kanyang sitwasyon eh. Pero, inikot ng Diyos at siya ay napunta sa palace. Okay? So, isipin natin na hindi hopeless yung ating sitwasyon. God can turn things around. Alam niyo yung sinasabi na you reap what you sow? Diba? Lagi sinasabi na inaani mo yung ginawa mo. Actually, yung verse na yun sa Bible, that refers to finances. Hindi po yun sa behavior. Bakit? Because God can turn things around. Amen? Alright, so kagaya nito, inikot ng Panginoon ang sitwasyon ni Mephibosheth. And then pangatlo, ipinatawag siya ng hari. Ano ang nararamdaman kaya ni Mephibosheth? Kung kayo nasa kalagayan ni Mephibosheth. Siyempre una, hala, bakit? Di ba normally ganun na reaction? Uy, pinatatawag ka ni teacher. Hala, kaya patawag ka ni pastor. Bakit? Di ba ganun? Pag sinabi kong, uy, meron kayo interview with the pastor. Mga ganyan ng mga itsura eh. English po. Hindi, Tagalog. Di ba? Minsan ganun yung ating mga reaksyon. Pagka pinapatawag. Pagka sinabing, kailangan ka rin makipag-usap sa ganito. Di ba? Merong fear. Unang-una, takot. Natakot si Mephibosheth. Bakit? Tapos sinabi niya, hindi ako makakapunta, lumpo ako. Anong ginawa? Kinarga siya. So, hindi naging dahilan yung kapansanan niya para hindi siya haharap sa hari. Siguro ang dami na naisip, baka naalala nung hari yung ginawa ng lolo ko sa kanya. Ano ba ginawa ni Saul kay David? Sino nakakaalala? Anong ginawa ni Saul, King Saul? Hindi ba hinahaunt siya? Kahit saan siya pumunta, gustong ipapatay ni Haring Saul si David. Bakit threat siya sa kingdom? Alam ni King Saul na si David na ang susunod na hari. Tinanggal na sa kanyang kingdom, sabi ni Samuel, yung prophet. So alam ni King Saul na merong plano ang Diyos kay David at gusto niyang patayin. So kahit saan nagpupunta si David, pinapahanap niya. Imbis na ang kinahanap ni Saul yung kalaban, ang hinahanap niya si David. Right? So, naalala ni Mephibosheth, baka babawian na ako ito, gantihan lang. Ganun nasa isip niya, baka ubusan talaga ng lahi. Ganun ang nasa isip ni Mephibosheth. So una, takot. Pangalawa, kasi ako na lang ang natitira sa lahi ng aking lolo, baka natatakot siya na agawin ko yung kanyang kaharian. Papapatay ako, kaya ako tinawag. Bakit ba ako nalaman? Sino ba nagsabi na buhay pa ako? Diba? Ganun ang kanyang nararamdaman. Tapos, isa pang iniisip niya, pupunta ako doon, lumpo. Hindi rin ako pakikinabangan ng hari. Di ganun din ang effect sa akin. Deads din. Sabi niya ganun. So sabi niya, bakit ba ako pinatawag? At wala naman siyang magawa kasi binitbit na siya, pinasundo at dinala sa harap ng hari. Okay? Ano pong ibig sabihin nito? Para sa atin, ang Panginoon, hindi rin siya titigil na tawagin tayo. Maaaring sabi mong, Lord, ayoko talaga, Lord, hindi ako marunong nito. Lord, ayoko, makasalanan ako, Lord, ayoko. Pero alam niyo bang, hindi titigil ang Panginoon hanggat hindi ka tinatawag sa kanyang palasyo? Hindi siya titigil hanggat hindi kanya maabot kung nasaan ka.
Kasi bakit? Mayroon siyang magandang plano sa iyo. Kagaya ni David, mayroon siyang magandang plano kay Mephibosheth. Nauna lang lahat yung negative. Nagnega lang si Mephibosheth. Pero mayroong planong maganda ang Diyos para sa kanya. Alam mo rin na nung inaaral ko, naalala ko nung college ako, meron akong parang bina-Bible study o disciple na 3 batang babae. Sa UP, taga-UP Los Baños, yung dalawa, yung isa, high school. Ngayon, kasi nung college ako, Fridays pa lang, nagpupunta na kami ng Los Baños, and then we stayed there until Sunday, kasi meron kami pinapioneer na church. So, Friday, Saturday, pinupuntahan ko na yung batang ito, hantong high school. Sinusundo ko siya, pupunta kami sa UP, Los Baños, kung nasaan yung dalawa pang iba Bible study ko. Tuwing pupunta ako dito, itong batang ito, hindi ko kasi alam, may lusutan pala sa labas sa kabilang pinto, yung bahay nila. Hintay ako ng hintay. Sasabi ng nanay, ay sister, nandito ka na pala. Ganyan, hintay ako. Parang 30 minutes lang, tagal naman magbihis nun. Tagal naman maligo. Yung pala lumusot na sa kabilang pinto. Sabi ko, ilang beses yun. Parang tuwing pupunta ako, tinatakasan ako, tinatakbuhan ako. Tapos sinabi ko na lang doon sa mama niya, kasi yung mama niya ang nagre-request. Sabi ko na lang na, pag-pray na lang po natin, darating po yung panahon ng anak ninyo na siya mismo ang maggugusto na sa Panginoon. And then, nagkahiwalay na kami, forward na tayo. Siguro mga 5 years ago, through Facebook, na-encounter ko ulit itong batang ito. And this time, naging asawa pala niya yung isa sa mga pastors doon. Nakasama ko rin nag-pioneer ng church. In-invite niya ako doon. In-invite nila ako kasi anniversary ng church. And then also, medyo nag-speak din ako. So, nung ini-introduce niya ako, ang una yung sinabi, malaki pong kasalanan ko sa sister na to. Kasi po lagi ko siyang tinatakbuhan. Pero hindi po tumigil ang Diyos sa aking pagtakbo. Nahabol din po ako ng Diyos. At ngayon, isa siyang pastor's wife na ginagamit ng Diyos sa lugar na yon. Ano pong gusto kong sabihin dito? Kahit takbo tayo ng takbo, pupuntahan tayo ng Diyos. Kasi may plano siya sa buhay natin. Kagaya ng batang ito, akala niya lalusotan niya ako. Hindi, sa Lord, hindi siya nakalusot. Diba? Sabi ko sa nanay niya, mag-pray po tayo, bigay natin to sa Panginoon. Kung ayaw niya ngayon, alam ko may gagawin ang Diyos. And true enough, ito na siya ngayon. Na nakikita ko sa Facebook yung mga ginagawa nila sa church para sa Panginoon. So yun po yung makita po natin dito na ipinatawag ng hari si Mephibosheth. Kahit na nagtago siya sa Lodebar, hinanap pa rin siya. Bakit siya hinanap? Para paluin? Para pahirapan? Hindi. Kundi para pagpalain. Diba? Ganun din tayo. Diba sa pamilya natin, meron tayong mga kasama sa pamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya mag-alala, papatawag din sila ng ating Diyos. Hindi para pagalitan, hindi para paluin, kung hindi para pagpalain. Amen? And then tingnan natin ngayon itong pagre-restore kay Mephibosheth. Ito na. Sinabi sa kanya, huwag kang matakot, gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo. Alang-alang kay Jonathan. Ibig sabihin, tinupad ni David yung kanilang covenant ni Jonathan. Kahit hindi pa yun nakasulat, hindi pa yun notarized. Diba? Diba sa atin ngayon may contract, notarized, hindi pa natutupad eh. Pero sila, usapan lang. Diba? Kasunduan lang. Na meron silang tipan na ang hindi nila kakalimutan ang bawat isa. That they will look after each other. So, daalala ni David yun ang naging dahilan kung bakit niya pinahanap si Mephibosheth. At ang sabi, ibabalik ko sa'yo ang lahat ng lupain ng iyong lolo. Ibig sabihin, malaki yun. Hindi lang yun 1/4 na ganyan. Kasi kingdom ibinalik ni David kay Mephibosheth. At laging nakahanda ang aking hapag para sa'yo. Tingnan natin kung anong binalik kay Mephibosheth. Next nga natin, i-pray mo nga sister para mawala yung demonyo sa buhay niya. Di ba ganun pag nagayaya tayo? Hindi Kaya mo sila pinapupunta sa cell para maranasan nila ang kabutihan ng Diyos. Kagaya niyan, na pumunta siya sa palasyo, sa sobrang takot niya, hindi niya naisip na ang kapalit pala nun,
Ito yung mga pagpapala na galing sa Panginoon. Ang ipararanas pala sa kanya ay kabutihan, kagandahang loob ni David. Alam niyo, ang religion, i-expose lang nito yung anong kulang sa atin. Religion eh. Pero ang grace ng Panginoon, i-expose sa'yo kung ano ang ibibigay ng Diyos sa'yo dahil sa kanyang pag-ibig. Amen? Then, tingnan natin sa John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Sa English, that you might have life. Di ba? Masasabihin, have a life. Diba lagi sila sabing gano'n? Hindi lang yung life na abundant, kundi yung life na talagang worth living. Okay? Yun ang gustong ibigay ng Diyos sa atin. Na sometimes, yun natin nararanasan, it's because hesitant tayong ibigay ng todo. Kasi may fear pa tayo na baka ganito, baka ganyan. Pero hindi eh. Kagaya ni Mephibosheth, ang ganda-ganda ng what's in store for him, na kung hindi siya pumunta, hindi niya mararanasan. Alright. So ngayon, sasabihin nyo, ayan si Mephibosheth, sister, wala siyang naging pagkukulang, wala siyang ginawang mali. Kasi hindi niya kasalanan na lumpo siya. Hindi niya kasalanan na matay ng kanyang lolo at saka yung kanyang tatay. So, victim siya. Okay, puntahan naman natin another character sa Bible na siya naman ang may dahilan kung bakit siya nasa Lodebar. Tingnan natin ang prodigal son. Ito. Sabi ni prodigal son, ano pa yung storya ni prodigal son, 'di ba? Hiningi niya yung kanyang mana. Sabi niya, Father, I am of age, nasa edad na ako. Baka pwede ko na makuha yung aking mana. Hiningi ang mana. Bakit? Anong gagawin sa mana? Gusto lang niya magpakalayo-layo at i-enjoy ang mana. So hiningi ni prodigal son yung kanyang mana, inulustay, nagpakalayo-layo. Sabi ko nga, ba't siya nagpakalayo-layo? Siguro dahil ayaw niyang, nandun pa siya sa jurisdiction ng tatay niya na makikita siya. And also, sa culture po kasi ng Jew, pag ganyan ang ginawa mo na bata ka pa, hiningi mo na yung mana ng tatay mo at buhay pa ang tatay mo, ikaw ang ipapapatay ng mga tao. Kasi sa kanila, malaking kasalanan yon na hingin mo yung mana mo, buhay pa yung tatay mo. Diba? Kahit naman sa atin ngayon sino ba nang hihingi na ng mana? Diba? Wala. Diba? Ayaw mo pa nga pag-usapan yun pagka naggaganyan ng magulang. Kasi nga, hindi acceptable. So, ganun dito sa prodigal son. Sabi niya ganun, magpapakalayo siya, i-enjoy niya, and then syempre, ano nangyari? Naubos ang pera, naubos ang mana. At dumating siya sa point na kailangan na niyang magtrabaho. At dahil hindi siya trained, hindi niya ginamit yung pagkakataon na mag-aral o ihanda ang sarili, saan niya nakita ang kanyang sarili? Nasa babuyan. Nagpapakain ng baboy. Ganun ang naging trabaho niya. Tapos, dumating sa point na sobrang gutom niya, nag-share na sila ng pagkain ni Mr. Piggy, tsaka ni Miss Piggy. No, nag-share na sila. Dumating siya sa point na ganun. Tapos bigla niyang naalala ang kanyang ama. Alam niyo itong prodigal son, alam niya deep in his heart na mahal siya ng kanyang ama. Alam niya na anytime na bumalik siya, mahal siya. So, ano nangyari dito? Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa inyong mga alila at siya'y nagpasyang umuwi. Ito na, umuwi na ngayon si anak. So sa kanyang isip, alam niya na babalik ako at baka magkaroon ng habag ang aking ama at tanggapin ako bilang alipin. So itong si prodigal son, nandun siya sa kanyang Lodebar. Bakit? Andun siya sa babuyan, yun ang kanyang Lodebar. Nandun siya, hindi dahil siya ay biktima, kundi dahil siya ang may kagagawa nun. Siya ang nagdesisyon na lumagay sa ganong lugar. Okay? And then, makita po natin, okay, ang nangyari dito, naisip na niya na uuwi siya. And then, malayo pa lang, tinanaw na siya ng kanyang ama. Natanaw na siya ng kanyang ama, at nagmamadali ang kanyang ama na siya ay sinalubong.
Sinalubong at hinalikan. Niyakap at hinalikan. And then, ang ginawa niya dito, sabi nung ama, di ba, lumapit siya, sinabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama, hindi pinansin ng ama yon, yung sinabi niya. Hindi sila nagsabi, ayan, kasi that's what you get. Walang ganon. Sabi gano'n, tinawag ang kanyang alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan nyo siya. Suotan nyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan at sila nga ay nagdiwang. Wait, i-analyze po natin itong prodigal son. Okay, ang kalagayan nitong prodigal son, nandun din siya sa Lodebar. Na sabi natin kanina, walang buhay, pastureless, walang nabubuhay na maganda doon. At dahil nasaan ba siya noon? Nasa babuyan. Hindi siya dapat nandun eh. Bakit siya nandun? Dahil sa sarili niyang desisyon. Ano pang sumunod? Kalagayan niya, ayan, nang maubos na, bumalik siya. Next. Ayan, nakita natin sa verse 20, nagpasya siyang umuwi, pero malayo pa, nakatanaw na sino? Sino yung nakatanaw? Yung ama. Ibig sabihin, habang siya ay nandoon sa babuyan, si tatay naghanda na nung damit, nung sandalyas at singsing, nakahanda na at tinatanaw. Ibig sabihin, naghihintay ang ama. 'Di ba? Minsan ganun din tayo eh. May mga pagkakataon sa buhay natin, nagkamali tayo. Ang ating ama naghihintay lang. Nakatanaw na kailan kaya babalik ang aking anak. Hindi siya ready na pagdating na, yan, sige, ganyan ginawa mo, ganito, ganyan, ganyan. Walang ganon. Anong ginawa ng ama? Niyakap, hinalikan, at ibinigay yung mga dapat na ay sa kanya. So, tanaw-tanaw siya ng kanyang ama. At isa pa, bakit? Bakit tumakbo si ama? Kasi, pag nalaman ng taong bayan na dumating na si prodigal son, pwede rin siyang patayin. Kasi nga, di ba, ginawa niya, kinuha yung mana. No-no yun sa culture ng Jew. So, prinotektahan din ng ama ang kanyang anak. Despite na, di ba, hindi maganda yung ginawa ng anak, andun pa rin yung pag-ibig ng ama. Ibinalik sa anak ang lahat. Yung robe of honor. Binalik. Di ba, sabi ko nga, hindi sinabi nung tatay, ay hanapin mo nga yung robe of honor na itabi ko lang yun somewhere. Hindi. Nakahanda na. Ready. Ang singsing. Alam mo itong singsing na ito, hindi ka makakabili pag wala ito kasi signet ito eh. Yung parang ginaganon nila para makabili ka. Ibig sabihin, ibinigay pati yung provision na anak ito, parang credit card, pwede ka nang mamili anak ng pangangailangan mo. Okay? Robe of honor and dignity, ibig sabihin, binihisan siya. Kasi yung suot-suot niyan, dumating siya, suot ng isang servant. Ibinalik ang kanyang pagiging anak. At yun, binigay, nakapaa siya eh. Binigay ang sandals para sinabing, ikaw ay aking anak. Diba? So makita natin dalawang tao. Si Mephibosheth na hindi niya kagagawa na nangyari sa kanya, ni-restore ng Diyos. Itong prodigal son, kasalanan niya, may ginawa siyang hindi tama, ibinalik din ng ating Diyos. Ano pong mensahe po natin ngayong umaga? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Alinman sa dalawang sitwasyon na yan, naghihintay lamang siya, na gusto niya, tinatawag niya tayo, at tayo lang ang kailangang lumapit sa Kanya. Na hingin natin yung Kanyang kapatawaran, hingin natin yung relasyon sa Kanya, at lahat ng bagay na to mapapasa atin. Muli, kung tayo man ay kagaya nitong prodigal son. Tingnan natin sa Psalms 103. Ayan, di katumbas ang pagsuway kung siya ay magparusa. Ibig sabihin, hindi ka parurusahan ng Diyos as you deserve. Kung ano yung itong karapan-dapat na parusa sa'yo. Hindi gagawin ng Diyos yan. At hindi niya tayo sinisingil banggamat tayo ay may pagkakasala. Hindi ganun ang ating Diyos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon din ang pag-ibig ng Diyos doon sa may takot sa Kanya. Ibig sabihin, kung gaano kalawak ang lupa, yung distance ng lupa at langit, ganon din ang lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Na hindi na niya nakikita yung ating mga nagawang hindi tama. And then sumunod, sa 12,
Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating kasalanan. Kung papaano nahabag ang ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa mga may takot sa kanya. Amen? So ito yung dalawang character sa Bible na ang pag-ibig ng Diyos, nakita po natin kay Mephibosheth as a prodigal son. Sabi din sa Romans 11:29, sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at mga pagtawag. Lahat tayo tinawag ng Diyos. Hindi po nagbabago yan kung ano man ang ginawa natin. Hindi nababago ang pag-ibig ng Diyos sa atin base sa ating ginawa o gagawin. Kung hindi, constant po yan. Yung pag-ibig ng Diyos, based po to sa nature niya. Nature ng Diyos na magmahal. So, lagi po natin isip na tayo ay mahalaga sa Diyos, mahal na mahal niya tayo, at ang nais niya ay wala tayo sa Lodebar. Kung hindi nandun tayo sa palasyo na ini-enjoy ang kanyang presence at kumakain kasama ng ating Diyos. Amen po? Amen. Alright. So, ngayon pong umaga, bago po natin i-close ang service, di po ba sabi natin kanina, mahal na mahal tayo ng Panginoon. At tayo naman, bilang mga anak niya, i-express din natin yung ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay. Tayo po ay nagbibigay, hindi dahil tayo ay kinokompel na magbigay, kung hindi ito ay resulta o bunga ng ating relasyon sa Kanya. Okay? So, pwede po bang dalhin yung ating offering baskets? Okay. Taas po natin yung ating mga offering envelopes. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe na, Lord, na ganun kami kahalaga sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, kung ano man ang aming sitwasyon ngayong umagang ito. Lord, iisa lamang ang nais mo na kami ay ibalik, Lord, kung saan kami dapat, Panginoon. At i-enjoy, Panginoon, kung ano ang dapat na mayroon kami dahil sa Panginoong Jesus. At Panginoon, ngayong umaga, sa aming po pagbibigay, dalangin namin, Panginoon, tanggapin mo ito at gamitin mo ito, Panginoon, sa iyong kaharian. Lord God, ang dalangin kong bawat isa na magbibigay, Panginoon, pagpalain mo. Kahit, Panginoon, yung gustong magbigay pero walang maibigay ngayong umaga, Lord, fill them, Father God, with your provision. Na, Lord, na sobra-sobra, Panginoon, wherein they will have the joy in giving back to you. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, and we just give you the honor and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Okay, tayo po tayo ngayong umaga. Before tayo mag-close. Hallelujah. Okay, taas po natin ating mga kamay, manalangin po tayo. Father God, we thank you, Lord, for this morning. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo sa buhay namin. And Father, we just commit each other, Panginoon, the whole week, O God, that your hand of blessing be upon each one, O God. Na Lord, ang bawat isa ay aalis dito, punong-puno ng pag-ibig mo, punong-puno ng kagalakan mo, Panginoon. At Lord, itong buong linggo, itong Panginoon, inaalay namin sa iyo, Lord God, na lahat ng aming gagawin, magbibigay papuri sa iyo, Lord God. And Lord, I thank you, Lord God, sa mga opportunities na ibibigay mo sa amin para maging pagpapala, Lord, sa aming pamilya, sa aming trabaho, saan man kami mapunta. Salamat, Panginoon, ang pag-iingat mo, Lord, ay nasa bawat isa at sa bawat pamilya, Panginoon, na nire-represent this morning. And thank you, Lord God, na ikaw ay kumikilos, Lord God, at alam namin, Panginoon, dadalhin mo kami, Panginoon, sa lugar na nais mo para sa amin. Salamat, Panginoon. To you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning po. Ito yung mga bagay na ibinalik kay Mephibosheth. Una, ang kanyang identity. Bilang apo ni Haring Saul, bilang anak ng prinsipeng si Jonathan. Ibinalik sa kanya. Bilang anak, bilang apo, ito ang sayo. Okay, binalik sa kanya. Ang tingin ni Mephibosheth sa sarili niya, sino ba ako? Sa akong lumpo, nakatira ako sa Lodebar, hindi naman ako nakapag-aral, hindi ako ganito, pero ibinalik sa kanya. Alam niyo, meron akong napanood na movie, isang bata, nag-champion siya sa spelling bee, spelling, no?
Anong tinanong tong batang ito? Bakit siya nahilig sa spelling? At ang rason niya, kasi namatay ang kanyang father, the same age, 5 years old din siya. Namatay yung kanyang father ng 5 years old siya. At tuwing ini-spell niya ang pangalan ng tatay niya, nagkakaroon ng comfort sa kanya. Yung identity ng tatay niya, pag ini-spell niya, nagiging strong sa kanya. And because of that, nahilig siya sa spelling bee at naging champion siya sa US ng all-state na spelling. Kaya nakita ko, sabi ko, yung identity bilang anak, mahalaga po yan. And then provision, ibinalik ang lahat ng ari-arian sa kanya. So hindi na magugutom si Mephibosheth. Lahat ng dapat sa kanya from the start na hindi na ibigay, ibinigay sa kanya ngayon. Na-restore. Pangatlo, yung authority niya. Mayroon na siyang servants. Yung servant ng tatay niya, ibinalik din sa kanya, pati yung mga pamilya nun. So bumalik yung kanyang authority at ibinalik siya sa palasyo. Saan siya kumakain? Sa hapag ng hari. Ibig sabihin bilang isang anak. So, kita nyo kung ano yung ibinalik sa kanya. Pero anong sabi sa Bible? Yung tipa ni Jesus sa atin, on a better promise. Ang ganda nga ng ginawa ni David eh. Pero sabi sa Bible, mas higit pa daw dyan ang promises ng Panginoon sa atin ngayon. So makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Alright? Minsan tayo, yung ibang mga niyayaya mo mag-sell, ayaw mag-sell. Parang mapapaso, alam mo yun? Parang naaano sila pag sabing, halika cell group tayo, o kaya minsan sinasabi natin cell group pag Bible study. Lalo na pag sinabi mong Bible study tayo. Mabilis pa tumakbo yan, di ba? So, yung karamihan, bakit ayaw? Bakit ayaw nila ng ganun? Ayaw nila na umaattend ng cell. Kasi, na iniisip nila, ay, malalantad yung kasalanan ko dyan, nakakahiya. Ay, malalantad na bawat sentence ko mayroong hindi maganda. No? Period lang yung pagitan. Malalaman nilang kung nakakahiya, kaya ayaw umattend ng cell. Pero alam niyo bang, hindi yun ang biyaya ng Diyos, pag ikaw ay tinawag niya, hindi para i-expose ang kakulangan mo, kung hindi i-expose ang kabutihan niya. Kaya pag tayo nagyaya ng mga tao, hindi para sister, tawagin mo nga yung kapatid ko kasi yun yung kapatid ko talaga sob. Di ba ganun pag nagayaya tayo? Hindi eh. Kaya mo sila pinapupunta sa cell para maranasan nila ang kabutihan ng Diyos. Kagaya niyan. Na kung pumunta siya sa palasyo, sa sobrang takot niya, hindi niya naisip na ang kapalit pala nun. Ito yung mga pagpapala na galing sa Panginoon. Ang ipararanas pala sa kanya ay kabutihan, kagandahang loob ni David. Alam niyo, ang religion, i-expose lang nito yung anong kulang sa atin. Religion eh. Pero ang grace ng Panginoon, i-expose sa'yo kung ano ang ibibigay ng Diyos sa'yo dahil sa kanyang pag-ibig. Amen? Then tingnan natin sa John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Sa English, that you might have life. Di ba? Masasabihin, have a life. Di ba? Lagi sila sabing gano'n. Hindi lang yung life na abundant, kundi yung life na talagang worth living. Okay? Yun ang gustong ibigay ng Diyos sa atin. Na sometimes, di natin nararanasan, it's because hesitant tayong ibigay ng todo. Kasi may fear pa tayo na baka ganito, baka ganyan. Pero hindi eh. Kagaya ni Mephibosheth, ang ganda-ganda ng what's in store for him, na kung hindi siya pumunta, hindi niya mararanasan. Alright. So ngayon, sasabihin nyo, ayan si Mephibosheth, sister, wala siyang naging pagkukulang, wala siyang ginawang mali. Kasi hindi niya kasalanan na lumpo siya. Hindi niya kasalanan na matay ng kanyang lolo at saka yung kanyang tatay. So, victim siya. Okay, puntahan naman natin another character sa Bible na siya naman ang may dahilan kung bakit siya nasa Lodebar. Tingnan natin ang prodigal son. Ito. Sabi ni prodigal son, ano pa yung storya ni prodigal son? 'Di ba?
hiningi niya yung kanyang mana. Sabi niya, Father, I am of age, nasa edad na ako. Baka pwede ko na makuha yung aking mana. Hiningi ang mana. Bakit? Anong gagawin sa mana? Gusto lang niya magpakalayo-layo at i-enjoy ang mana. So hiningi ni prodigal son yung kanyang mana, inulustay, nagpakalayo-layo. Sabi ko nga, ba't siya nagpakalayo-layo? Siguro dahil ayaw niyang, nandun pa siya sa jurisdiction ng tatay niya na makikita siya. And also, sa culture po kasi ng Jew, pag ganyan ang ginawa mo na bata ka pa, hiningi mo na yung mana ng tatay mo at buhay pa ang tatay mo, ikaw ang ipapapatay ng mga tao. Kasi sa kanila, malaking kasalanan yon na hingin mo yung mana mo, buhay pa yung tatay mo. Diba? Kahit naman sa atin ngayon sino ba nang hihingi na ng mana? Diba? Wala. Diba? Ayaw mo pa nga pag-usapan yun pagka naggaganyan ng magulang. Kasi nga, hindi acceptable. So, ganun dito sa prodigal son. Sabi niya ganun, magpapakalayo siya, i-enjoy niya, and then, syempre, ano nangyari? Naubos ang pera, naubos ang mana. At dumating siya sa point na kailangan na niyang magtrabaho. At dahil hindi siya trained, hindi niya ginamit yung pagkakataon na mag-aral o ihanda ang sarili, saan niya nakita ang kanyang sarili? Nasa babuyan. Nagpapakain ng baboy. Ganun ang naging trabaho niya. Tapos, dumating sa point na sobrang gutom niya, nag-share na sila ng pagkain ni Mr. Piggy, tsaka ni Miss Piggy. Noon nag-share na sila. Dumating siya sa point na ganun. Tapos bigla niyang naalala ang kanyang ama. Alam niyo itong prodigal son, alam niya deep in his heart na mahal siya ng kanyang ama. Alam niya na anytime na bumalik siya, mahal siya. So ano nangyari dito? Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa inyong mga alila at siya'y nagpasyang umuwi. Ito na, umuwi na ngayon si anak. So sa kanyang isip, alam niya na babalik ako at baka magkaroon ng habag ang aking ama at tanggapin ako bilang alipin. So itong si prodigal son, nandun siya sa kanyang Lo-debar. Bakit? Andun siya sa babuyan, yun ang kanyang Lo-debar. Nandun siya, hindi dahil siya ay biktima, kundi dahil siya ang may kagagawa nun. Siya ang nagdesisyon na lumagay sa ganong lugar. Okay? And then, makita po natin, sa prodigal son, okay, ang nangyari dito, naisip na niya na uuwi siya. And then, malayo pa lang, tinanaw na siya ng kanyang ama. Natanaw na siya ng kanyang ama, at nagmamadali ang kanyang ama na siya ay sinalubong. Sinalubong at hinalikan. Niyakap at hinalikan. And then, ang ginawa niya dito, sabi nung ama, di ba, lumapit siya, sinabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama, hindi pinansin ng ama yon, yung sinabi niya. Hindi sila nagsabi, ayan, kasi that's what you get. Walang ganon. Sabi ko, tinawag ang kanyang alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan nyo siya. Suotan nyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatapang guya at tayo'y kumain magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan at sila nga ay nagdiwang. Wait, i-analyze po natin itong prodigal son. Okay, ang kalagayan nitong prodigal son, nandun din siya sa Lo-debar. Na sabi natin kanina, walang buhay, pastureless, walang nabubuhay na maganda doon. At dahil nasaan ba siya noon? Nasa babuyan. Hindi siya dapat nandun Bakit siya nandun? Dahil sa sarili niyang desisyon. Ano pang sumunod? Kalagayan niya, ayan, nang maubos na, bumalik siya. Ayan, nakita natin sa verse 20, nagpasya siyang umuwi, pero malayo pa, nakatanaw na sino? Yung ama. Ibig sabihin, habang siya ay nandoon sa babuyan, si tatay naghanda na nung damit, nung sandalyas at singsing, nakahanda na at tinatanaw. Ibig sabihin, naghihintay ang ama. 'Di ba? Minsan ganun din tayo May mga pagkakataon sa buhay natin nagkamali tayo. Ang ating ama naghihintay lang. Nakatanaw na kailan kaya babalik ang aking anak.
Hindi siya ready na pagdating na, yan, sige, ganyan ginawa mo, ganito, ganyan, ganyan. Walang ganon. Anong ginawa ng ama? Niyakap, hinalikan, at ibinigay yung mga dapat na ay sa kanya. So, tanaw-tanaw siya ng kanyang ama. At isa pa, bakit? Bakit tumakbo si ama? Kasi, pag nalaman ng taong bayan na dumating na si prodigal son, pwede rin siyang patayin. Kasi nga, di ba, ginawa niya, kinuha yung mana. No-no yun sa culture ng Jew. So, prinotektahan din ng ama ang kanyang anak. Despite na, di ba, hindi maganda yung ginawa ng anak, andun pa rin yung pag-ibig ng ama. Okay? Ibinalik sa anak ang lahat. Yung robe of honor. Binalik. Di ba, sabi ko nga, hindi sinabi nung tatay, ay hanapin mo nga yung robe of honor na itabi ko lang yun somewhere. Hindi. Nakahanda na. Ready. Ang singsing. Alam mo itong singsing na ito, hindi ka makakabili pag wala ito kasi signet ito eh. Yung parang ginaganon nila para makabili ka. Ibig sabihin, ibinigay pati yung provision na anak ito, parang credit card, pwede ka nang mamili anak ng pangangailangan mo. Okay? Robe of honor and dignity, ibig sabihin, binihisan siya. Kasi yung suot-suot niyan, dumating siya, suot ng isang servant. Ibinalik ang kanyang pagiging anak. At yun, binigay, nakapaa siya eh. Binigay ang sandals para sinabing, ikaw ay aking anak. Diba? So makita natin dalawang tao. Si Mephibosheth na hindi niya kagagawa na nangyari sa kanya, ni-restore ng Diyos. Itong prodigal son, kasalanan niya, may ginawa siyang hindi tama, ibinalik din ng ating Diyos. Ano pong mensahe po natin ngayong umaga? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Alinman sa dalawang sitwasyon na yan, naghihintay lamang siya, na gusto niya, tinatawag niya tayo, at tayo lang ang kailangang lumapit sa Kanya. Na hingin natin yung Kanyang kapatawaran, hingin natin yung relasyon sa Kanya, at lahat ng bagay na to mapapasa atin. Muli, kung tayo man ay kagaya nitong prodigal son. Tingnan natin sa Psalms 103. Ayan, di katumbas ang pagsuway kung siya ay magparusa. Ibig sabihin, hindi ka parurusahan ng Diyos as you deserve. Kung ano yung itong karapan dapat na parusa sa'yo. Hindi gagawin ng Diyos yan. At hindi niya tayo sinisingil, banggamat tayo ay may pagkakasala. Hindi ganun ang ating Diyos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon din ang pag-ibig ng Diyos, doon sa may takot sa Kanya. Ibig sabihin, kung gaano kalawak ang lupa, yung distance ng lupa at langit, ganun din ang lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Na hindi na niya nakikita yung ating mga nagawang hindi tama. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating kasalanan. Kung papaano nahabag ang ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa mga may takot sa kanya. Amen? So ito yung dalawang character sa Bible na ang pag-ibig ng Diyos, nakita po natin kay Mephibosheth as a prodigal son. Sabi din sa Romans 11:29, sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at mga pagtawag. Lahat tayo tinawag ng Diyos. Hindi po nagbabago yan kung ano man ang ginawa natin. Hindi nababago ang pag-ibig ng Diyos sa atin base sa ating ginawa o gagawin. Kung hindi, constant po yan. Yung pag-ibig ng Diyos, based po to sa nature niya. Nature ng Diyos na magmahal. So, lagi ba natin isip na tayo ay mahalaga sa Diyos, mahal na mahal niya tayo, at ang nais niya ay wala tayo sa Lodebar. Kung hindi nandun tayo sa palasyo na ini-enjoy ang kanyang presence at kumakain kasama ng ating Diyos. Amen po? Okay, tayo po tayo ngayong umaga. Before tayo mag-close. Hallelujah. Okay, taas po natin ating mga kamay, manalangin po tayo. Father God, we thank you, Lord, for this morning. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo sa buhay namin. And Father, we just commit each other, Panginoon, the whole week, O God, that your hand of blessing be upon each one, O God. Na Lord, ang bawat isa ay aalis dito, punong-puno ng pag-ibig mo, punong-puno ng kagalakan mo, Panginoon. At Lord, itong buong linggo, itong Panginoon, inaalay namin sa iyo, Lord God, na lahat ng aming gagawin, magbibigay papuri sa iyo, Lord God. And Lord, I thank you, Lord God, sa mga opportunities na ibibigay mo sa amin para maging pagpapala, Lord, sa aming pamilya, sa aming trabaho, saan man kami mapunta. Salamat, Panginoon, ang pag-iibig
pag-iingat mo, Lord, ay nasa bawat isa at sa bawat pamilya, Panginoon, na nire-represent this morning. And thank you, Lord God, na ikaw ay kumikilos, Lord God, at alam namin, Panginoon, dadalhin mo kami, Panginoon, sa lugar na nais mo para sa amin. Salamat, Panginoon. To you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning po.